Maagang pinaghahandaan, masusing pinag-aaralan at sinisigurong maaabot ang bawat sektor ng lipunan. Sa Budget Forum ngayong araw magsisimula ang sama-samang pagpaplano ng pamahalaang lungsod para sa mga idulunsad na programa at proyekto sa taong 2027. Ang Budget Forum ang unang hakbang sa pagbuo ng taunang budget. Kaya naman itong Martes, June 23, sa pangunguna ng City Budget Office at ng Local Finance Committee, muling pinag-aralan at nireview ng bawat sektor ang proseso ng budget preparation at ang mga update dito. We help our constituents. Lumalaki ang ating populasyon, lumalaki ang problema. Kasabayan ng ating paglaki, kasabayan sa pagtunlad ang ating intention, ang ating primary intention is to help our constituents. The welfare, yun ang ating prime consideration. It's the welfare of our constituents, our welfare of Pamilya San Jose. Wala na. Binalikan ng mga technical staff on budget at mga pinuno ng bawat tanggapan ang mga pagbabago sa mga forms ng budget proposal at procurement alinsunod sa Republic Act 12009 o Government Procurement Act na isinulong ng dating CSGDM Lone District Representative at ngayon ay Mayor Florida Atenida P. Robes. Strikto at maaga ang paghahanda ng pamahalaang lungsod upang mas maging epesyente ang mga ipatutupad na programa para sa mga San Joseño. Maaga nating isinasagawa itong budget forum as well as yung pagsasubmit ng kanilang budget proposal. Kasi kapag maagang na-submit ang budget proposal, maaga ring mapag-uusapan sa budget hearing yung mga programa na pinropose nila. Makikita kung ito ay naka-inline sa vision at directions na gustong tahakin ng ating punong lungsod. Oo, kasi as one organization, hindi naman ito tatakbo ng isang opisina lang di ba? So, kailangan talaga na ang bawat departamento ay magkaisa, magtulungan para sama-samang balikatin lahat ng programa at tatahak tayo sa iisang vision ng ating punong lungsod. At the same time, kasi bawat isang departamento, meron siya kanya-kanyang mandato Ito yung dapat niyang gawin. Kaya yung mga programang pinopropose niya, naka-online lang dito. Hindi pwedeng yung isang opisina, ito yung pinropose, and then ipopropose din ng isang opisina. Walang duplication of duties and responsibilities. So, ang mangyayari niyan, kapag sama-sama natin itong ginawa, pwedeng i-refer ng isang opisina doon sa tamang departamento na may mandato na siyang gumawa nito. So, ganon. Pagka nagkaisa, nagtulungan talaga tayo, mas malayo at mas magiging progresibo ang ating pamahalaan lokal. At maayos ang paggastos talaga ng ating pondo. Dalawang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng pamahalaang lungsod. Isa dito ang National Tax Allotment mula sa pamahalaang nasyonal na nakabase sa lawak ng lupaing nasasakupan ng LGU at sa dami ng populasyon nito base sa census ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang isa naman ay base sa buwis o tax na nakokolekta ng LGU na dumadaan sa City Treasury Office. Dito malaki ang nagiging pagkakaiba ng budget ng bawat LGU. Depende sa dami ng pumapasok na tax mula sa mga nagtatrabaho, mga gusali, mga namumuhunan at iba pa. Sa limitadong budget para sa taong 2027, nakabase ang pamahalaang lungsod sa pagbibigay prioridad sa mga pangunahing pangangailangan ng mga San Joseño. Gusto ko sana, CA, we could come up with an alignment of priorities. Kasi ang priority natin ngayon ay puro subsidy. So it will be more focused on social services. We will lessen a little bit of the cultural, a little bit of everything, and we will be focusing on the cash aid for poverty alleviation. Naniniwala ako na dapat may partisipasyon ng lokal na pamahalaan at ang progreso sa pag-allocate ng budget ng barangay para yung duplication maiwasan at yung augmentation mas mapaigting at mas mapalakas. And they should be part of the Rising City
hindi lang ang Kongreso at ang lokal na pamahalaan. We should bring them in. Ilagay natin yung kanilang mga sapatos natin para hindi lang tayo, dapat lahat sabay-sabay umaangat at umaasenso. Ang mga tanggapan naman na malaki ang ginagampan ng responsibilidad sa prioridad ng pamahalaang lungsod sa 2027, nakahanda sa pagtugon sa pangangailangan ng mga San Joseño. Alam mo naman natin ang inflation ngayon, dulot ng giyera sa Middle East na apektuhan talaga ang pamumuhay ng bawat pamilyang San Joseño. So, itong part na to na pagbibigay ng priority ng ating mayor na mabigyan tayo ng mas mataas na budget ay makakatugon sa pangangailangan nila. Sa under ng CSWD, nakikita namin pangangailangan ng ating mga kapwa San Joseño ay livelihood at yung mga social protection na tutugon sa kanilang mga pangangailangan katulad ng social pension para sa ating mga senior citizen at karagdagang subsidy para sa ating mga solo parent. Siyempre ngayon dumarami ang nagkakasakit, lahat ng sektor walang pinipili. So kailangan din taasan natin ng sana yung ating aid sa ating mga vulnerable sector. Okay, we're very blessed no kasi ang social service nga is one of the primordial programs of our beloved mayor. So, in terms of budgeting doon sa budget ceiling namin, we always start with, of course, yung ating situational analysis. So, we need to have a health equity. So, identify the priorities with the different programs that we need to implement. And of course, yung ating health service delivery. So, since nga integrated na ang City Health Office and the Hospital ng Lungsod ng San Jose del Monte, we were able to maximize all resources that we have and of course, diligently be able to plan yung ating budget. Actually, in terms of health sector, no, strengthening na lang with our public health system kasi since the start of the governance and leadership of our Mayor Atirida Robes, sees to it that the health system has been on track of the universal health care. And then, of course, yung ating mga kababayan that we have to be health literate sila and of course, yung kanilang health-seeking behavior. So that eventually, yung ating mga programa ay they will really accept it and support and trust na that will be very important sa to be productive San Joseños. Sa July 7, nakatakdang ipasa ng bawat tanggapan ang kanilang mga budget proposal base sa mga inihaing prioridad ng pamahalaang lungsod. Dadaan ang mga proposal na ito sa technical budget hearing ng Local Finance Committee bago ang legislative budget hearing at pag-aaral ng Sangguniang Panlungsod. Ipapasa naman ito sa Sangguniang Panlalawigan para sa review at pag-aproba bago ang susunod na taon. Ang mga hakbang na ito may sinusunod na proseso at sinisiguro din na kaisa ang lahat sa pagbuo ng mga plano. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.